hindi lang po ito basta-basta listahan. Ito lang po ay nagbibigay ng impormasyon bakit may mga proyekto na ibinababa sa mga distrito namin bilang mga kongresista na hindi naman po inisyatibo ng kongresista. At nais ko lang malaman ng publiko kung sino ba ang nagpapondo ng mga proyektong ito pagkatapos ng approval ng budget, na-bid out ang mga projects, at nasa DPWH records ang winning contractors, kaya binangga lang po namin. At ito po ang mga top contractors. Ang number 1 at number 2 ay mga kumpanya na pinag-aari ng... Pero wala naman po sigurong masama na ilabas ang mga impormasyon na ito for the public's information, at baka ang mga concerned citizens ay makakatulong din sa mga investigasyon tungkol sa mga di umano'y anomalous projects. The 2025 NEP was divided according to the table that is behind me, which I also presented at the Blue Ribbon Committee hearing on Monday, according to the file of the 2025 NEP from the office of Yusek Cabral. And as you can see, the allocable budget is 401 billion pesos. Alam niyo na po na ang allocable, ang terminology para sa budget na pwedeng amyendahan ng mga district congressman. Tapos meron din iba pang mga panggagalingan ng mga budgetary allocations ng mga district congressman ayon po sa aking pananaliksik ng mga proyekto na sa mga listahan ng BIP on top at ang OT. Meron pong mga listahan dito na ginagamit para sa additional projects ng mga district congressmen, pati na rin po ng mga party list representatives. Meron din po dito para sa senators, 20.5B, at meron din po para sa iba't ibang mga multi-year projects. Kung hindi po ako nagkakamali, ang nakatag dito as SANTI, karamihan po mga Maharlika Highway projects. Hindi ko po alam bakit nakapangalan kay SANTI. Meron din pong mga N1 Prio at non-allocable. Ang Department of National Defense ay may mga bases under the TCAS project na ini-implementa ng DPWH. Kaya para sa mga nasabing mga proyekto, wala po akong nakikitang anomalya. At ang intriguing lang sa akin, kung meron pong, sabihin po natin, mahigit 500 billion pesos of projects in the DPWH NEP na may identifiable na mga proponents, which can also be used for further investigations on the links between these proponents and the contractors who were later awarded the projects funded by these budgets. Meron pong almost 200 billion pesos ng mga proyekto na nasa ilalim ng mga tinatawagang tag. Kabilang dito ang BINI 10, F1, OPESSAP, OT2, at SENTI 2025. At tinanong ko po si Secretary Bonoan noong Lunes kung alam po niya ba sino ang nagpapondo ng mga proyekto mula sa mga tags na ito, at sabi niya hindi niya alam. Itong file naman po ay galing sa opisina ni Yumaong Yusek Cabral. At sa aking sariling distrito, meron pong mga proyekto na kabilang sa mga listahan ito na tatalakayin ko din. So hindi lang po ito basta-basta listahan. Ito lang po ay nagbibigay ng impormasyon bakit may mga proyekto na ibinababa sa mga distrito namin bilang mga kongresista na hindi naman po inisyatibo ng kongresista. At nais ko lang malaman ng publiko at malaman para sa sarili kong impormasyon sino ba ang nagpapondo ng mga proyektong ito, dahil siguro naman mahalagang impormasyon ito, lalong-lalo po dahil yung mga nasabi kong mga unidentified tags ay nasa mahigit kumulang 161 billion pesos sa 2025 NEP. Kasama din na din po doon ang leadership. So that's, I think, on the next slide, if we can go to that.
nasa Facebook page ko po ang list ng mga projects na nagbubuo ng 161 billion pesos sa 2025 NEP ayon sa file ni Yumaong Yusek Cabral. At pagkatapos ng approval ng budget, na-bid out ang mga projects, at nasa DPWH records ang winning contractors, kaya binangga lang po namin ang winning contractors sa mga nasabing mga project tags. At ito po ang mga top contractors. Ang number 1 at number 2 ay mga kumpanya na pinag-aari ng pamilya ni Congressman Garjola. Ang karamihan po nito ay nasa SENTI 2025 list. Nabanggit ko na din po noong Nobyembre pa, yung SENTI 20 list na 20 billion pesos of projects na may mukhang pre-ordering or pre-arrangements sa DPWH budget. At sa puntong ito, uulitin ko lang po na hindi lang pagkatapos ng namatay si Yusek Cabral, nabanggit ko na meron akong listahan at files mula sa kanya dahil dito po sa inyong House Media Center, tinalakay natin ito noong Nobyembre. Nanawagan ako na proteksyonan si Yusek Cabral at ipreserba ang kanyang files at ikinalulungkot ko po na matapos lang isang buwan, namatay siya at doon inaksyonan ang pag-preserba ng kanyang files. Noong Nobyembre pa ko po sinasabi ito, nanawagan ako na maging siyang state witness or mabigyan ng witness protection para maipaliwanag niya ang mas malaki pang mga anomalya sa alokasyon ng DPWH budget. At all that time, wala din pong nagsabi na unauthorized pong kinuha ang files mula nung sinabi ko po ito in public pa sa Nobyembre. But moving on the list, you can see the rest of the contractors named here. Ayoko pong mag-reach ng conclusions na may anomalya o korupsyon sa mga kontrata nito. But I would like to point out that first, I credit PBBM for opening up the discussion on corruption in the DPWH and exposing his own list of the top 15 flood control contractors in early August 2025, where it was pointed out that there is a high concentration of projects awarded to the top contractors, 20% more or less went to the top 15. The top 15, based on our estimates, and these are imprecise, meron din po kasi mga hindi namin mahanap sa DPWH records na mga proyekto dito, pero sa mga nahanap namin, the top 15 contractors of this 161 billion pesos list of projects got 25% of these projects. At ang lumalabas, mas mataas ang concentration ng mga proyekto na na-award sa mga top contractors at mas malalaki ang mga average halaga ng mga kontrata ng mga proyekto sa mga nasabing listahan. If we could please go on to the next slide. Kahawig po nito ang mga top contractors ng mga DPWH projects funded by unprogrammed appropriations. Meron din pong files mula sa opisina ni Yusek Cabral na naglalaman ng mga saro ng mga proyekto na pinondohan ng unprogrammed appropriations, pero hindi ko pa ito tinatalakay dahil may iba naman din pong mga nag-distribute at public documents naman po ang mga listahan ng mga proyekto na pinondohan ng mga unprogrammed appropriations. Ang ibang mga journalists ay pwedeng gumawa din ng pananaliksik tungkol dito. Pero ang ginawa lang po ng aking team ay binangga ang mga proyektong ito sa DPWH records ng mga winning contractors at nakita po namin na ang top 15 contractors mula sa UA, more or less, ay nakakuha ng mahigit 30% ng pondo ng DPWH mula sa UA. So kung mataas ang concentration ng top contractors sa flood control,
At dahil over 20% daw ang top 15 doon, mas highly concentrated pa ang mga winning contractors ng mga proyekto na nanggagaling sa UA. At ang ipa-point out ko po kasi ay, of course, as all of you know, ang UA projects ay hindi inaaprubahan ng Kongreso. Ito po ay hindi itemized sa General Appropriations Act kung hindi inaaprubahan ng lump sum. At ang pumipili ng mga UA projects ay ang DPWH. Kaya ako po ay nagpapasalamat sa Senate Blue Ribbon Committee hearing at nabigyan ang publiko ng pagkakataon na mapakinggan si dating DPWH Secretary Manny Bonoan noong Lunes. At natanong ko siya, paano pinipili ng DPWH ang mga proyekto sa UA, at ang kanyang sagot ay ito yung mga hindi napagbigyan sa GAA. That's a very logical response. Pero lilinawin ko lang din po na ang UA ay 213 billion sa taong 2023 at 2024 para sa DPWH projects. 60 billion sa 2023, 153 billion sa 2024. At ang GAA sa taong 2024 at 2025 ay umabot po sa almost 2 trillion pesos. Kaya ito po ay parang 10% lang ng halaga ng GAA, pero ang request naman na hindi na pagbigyan para makapasok sa GAA ay baka kasing laki din ng GAA o 2 trillion. Ang punto ko lang po ay hindi sapat na sabihin na ang mga pumapasok sa UA ang mga hindi napagbibigyan sa GAA. Dahil among those na hindi napagbibigyan sa GAA, kailangan pang pumili ano ang makakapasok sa UA. Ganon din po sa mga nakakapasok sa additional budget requests ng DPWH tulad ng mga nabanggit kong mga listahan na walang identified na district congressman na proponent. Kaya ang tanong ko po, with all due respect sa DPWH, sino ang pumili na sa daming mga proyekto na hindi napupondohan, itong 213 billion sa UA o itong 161 billion sa NEP na hindi ko ma-identify ay nanggaling sa isang district congressman ay napondohan. Ang unang sagot siguro ay somebody in DPWH. Pero dahil sa laki ng halaga na ito at dahil sa sarili kong distrito, ang mga proyekto na kabilang sa listahang ito ay maanomalya dahil sila po ay mas overpriced pa kaysa sa mga karaniwang proyekto sa GAA. Masasabi ko na may mga nakinabang sa mga proyektong ito. At kaya importante na malaman sino ang mga proponents ng mga malalaking halagang proyektong ito para pwedeng investigahan sino ang nakinabang sa mahigit kumulang 400 billion pesos if we just combine the UA plus the 161 billion in the 2025 net. If we could please go to the next slide. Bilang halimbawa po ng exercise na ito, tanong kasi ng iba, listahan lang ba ito? Para sa lahat po ng mga turista na pupunta sa aking distrito, dinadaanan niyo po ang Tagaytay-Nasugbu Highway. At meron pong mga 1,200 plus bagong streetlights. Tayo po ay nagpapasalamat sa DPWH dahil ito po ay ang pinakamalaking streetlight project na nakikita ko sa buong NEP. Ito po ay nakakatulong sa lighting ng isang napaka-importanting highway. Ngunit,
Ang lumalabas na presyo sa mga streetlights na ito ay over 230,000 kada piraso. Mga 4 to 5 times overpriced. Matindi din po ang overpricing sa roads, slow protection at flood control, pero binabanggit ko ito bilang example dahil alam naman po natin lahat na mga 4 to 5 times overpriced ang streetlights na may over 230,000 kada piraso na presyo. Kaya kung may ganitong overpriced na proyekto, mabuting malaman natin sino ang tunay na proponent, paano ito nakapasok sa budget, at kung may nakinabang, maliban sa kontraktor, sino ang nakinabang. Wala po akong inaakusa, ako po ay nagtatanong po lamang, lalong-lalo na po dahil ito po ay tungkol sa aking distrito. At kung mas napababa itong presyo, baka mas marami pang mga streetlights ang nagpailaw sa Tagaytay-Nasugbu Highway. If we can please go to the next slide. Mabuting malaman din ng publiko kung saan napunta ang pondo ng unprogrammed appropriations. Marami na pong mga nag-discuss sa publiko na may inilipat na 167 billion pesos. 60 billion pesos mula sa PhilHealth at 107 billion pesos mula sa PDIC sa unprogrammed appropriations. Tapos ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth at PDIC ang nagpondo sa DPWH unprogrammed appropriations projects na ang karamihan ay flood control. Kaya ayon kay former Senior Associate Justice Antonio Carpio, ang pera ng PhilHealth ay ginamit sa flood control. Pero mga karamihan lang po, mga 60% ng UA-funded DPWH projects ay flood control. Ang iba po ay mga roads at slope protection at iba pa, ang iba pa ay multi-purpose buildings. At sa aking sariling distrito, meron pong almost 50 million peso project para sa bleacher ng swimming pool na sa aking palagay ay many times overpriced din po. Kung titingnan ko lang dito yung billboard, nakalagay dito 47,990,400 pesos na swimming pool na joint venture between Frandel Construction and Development Corporation and VR Patron Builders and Developers Corporation. Ito din po ang mga contractor ng mga substandard at nasirang mga flood control projects